everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at lalong-lalo na ang buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko po lagi ang inyong magandang kalusugan at ang inyong tagumpay sa kung anuman ang inaasam-asam at pinagdarasal ninyo araw-araw. So bago pa lang, huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kabang-abang na live at vlog na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Please follow me also on my Facebook page. Sa mga nag-donate po sa Bag ng Pag-asa, please send me the screenshot of your donation po. Ako yung lubusan na magpapasalamat at sa ganitong pamamaraan ay makapag-chat naman lang po ako sa inyo ng pasasalamat. At sa mga nag-donate po, uulitin ko, sa mga nag-donate simula January up to the present ngayong taon, please send me your full name, your complete date of birth, your complete address, and yung siyam ninyong wish or kahilingan na isusulat ko po sa wishing paper. Dapat maikli ang bawat kahilingan. Dapat straightforward. Hindi pang maalaala mo kaya kasi maliit lang po ang wishing paper. And on this vlog, pag-uusapan natin ang 5 pampaswerteng prutas para sa bagong taong 2026. 5 fruits or 5 prutas na magre-representa ng 5 elemento sa feng shui. Di ba? We have 5 elements sa feng shui. These are the fire element, the earth element, the metal element, the water element, and the wood element. Yan po ang 5 sektor na kailangan balansehin natin at pag-uusapan natin isa-isa. Of course, I have suggestion po. I have suggestion that mga prutas na ipapakita ko sa inyo, depende na po sa inyo po kung susundin ninyo and kung ano yung available po sa inyo. Aakitin natin ang swerte gamit ang pagbabalanse ng 5 elemento. So we are going to follow in feng shui, follow kasi sinusunod natin the 5 elements theory. Ito yung pinaka-importante sa feng shui dahil sa mga lumang pagtuturo ng feng shui, sa lumang kaalaman, sa lumang filosofiya ng feng shui. A good feng shui will bring luck kung ang 5 elemento is balance. The chi energy of every direction ay dapat naruruled ng isang elemento at dapat represented at balanse ang elementong ito. So pag naka-align ang elemento sa ating tahanan, sa ating buhay, the chi energy, the good energy will bring good luck at mapapadalisay, magiging smooth ang buhay natin laban sa mga obstacles, laban sa mga problema, laban sa mga pagsubok na kakaharapin natin sa anong araw man yan, anong linggo, o anong buwan sa paparating na bagong taon. There are 5 colors representing 5 forces. Kaya ang gagawin natin sa bagong taon is a simple fruit basket or a bowl of fruit that will shift the energy of your house and of your life. Ang kaalaman na ibibigay ko sa inyo is application of feng shui in the most practical way, lalong-lalo na humaharap tayo ngayon sa krisis ng buhay. Nakadepende po ang dami ng prutas na ihahanda ninyo sa dami ng tao na magse-celebrate kasama ninyo dyan sa tahanan ninyo. Kung dalawa o mag-isa lang kayo, of course, you have the option not to buy the fruits or you have the option to trim down. Pili lang kayo based on your budget and based on sino-sino at ilan ang kakain. Kasi dapat, the first rule sa prutas na ihahanda natin sa bagong taon ay walang masasayang, walang itatapon. Una-una, or nangunguna is the fire element. And the fire element po ay nire-representa nito ang ating passion. Passion of what we do.
kung saan tayo magaling, saan tayo matalino. Okay? The fire element din po ay represents emotion. Ito ay nagre-representa ng ating emotion and mataas na enerhiya. Ang elemento ng apoy is the reason. Okay? Bakit kadalasan ng mga restaurant ay pula ang ginagamit na kulay? 'Di ba? It has this passion and energy na ibinibigay. And bakit yung mga function hall at mga mamahaling casino and hotel and resort, makikita nyo yung function hall nila, yung carpet is red, okay? The red is too full of energy, okay? Of course, it will help you na mag-ignite din, i-uplift din, iangat ka rin. Yung enerhiya mo ay iangat rin, okay? So, ang paggamit po ng elemento ng apoy ay makakatulong para i-uplift yung enerhiya sa loob ng ating tahanan o sa buhay natin. So, sa kusina, makikita natin na yung stove is the best example of the fire element. Kaya, isisingit ko dito na kung may bago kayong bahay, ang una nyong ipapasok, isa sa una nyong ipapasok, bago pa ang ibang mga gamit at ang ibang mga tao, it should be your burner, your cooking stove. At mas mainam po na maraming burner po. The more the burner, the more sources of income, the more sources of blessing. Okay? So, ang kulay ng apoy, or the element of fire, the element of fire ay nirepresenta ng kulay pula, crimson, scarlet, orange, the dark one, okay, the dark orange, the maroon, and then even the dark shade of pink. This represents apoy or elemento ng apoy. Isasuggest ko po that when we prepare a fruit of basket sa bagong taon ay maghanda tayo to represent the fire element. Ito yung tinatawag kong Trinity apple. 3 pirasong apple. The Trinity of apple. Sa loob ng ating tahanan, sa buhay natin, manu-neutralize yung gulo, yung tensyon, yung away. And it will bring peace, kapayapaan, at harmony, at dalisay na pamumuhay. So, maiibsan yung awayan, konfrontasyon, yung legal na aspeto, yung kaso, yung pagpapabarangay, yung hahantong kayo sa korte, or any legal matters, as well as mga major disagreement na pwedeng maging cause ng malalang problema between you and your family members, mahal sa buhay, between you and your business partner. Kaya, sinasuggest ko po, the word suggest is there ha, I am not imposing, but rather I am suggesting. You can prepare 3 apples sa basket ninyo, sa fruit basket ninyo. Yung mga big bosses dyan, pagdating ninyo sa opisina, pagbalik sa bagong taon, mas mainam that on your office table, mayroong 3 apple. Leave it there, even just for a week, para ang buong taon ay smooth, dalisay, walang awayan, walang conflict, at walang gulo. Kasi pag walang conflict, walang gulo, madaling pag-uusap, banayad ang lahat. Everything is in harmony. O kung mayroon mang hindi pagkakaintindihan, you can patch it up. Mariresolve nyo lang. That's the main purpose of it. Of the Trinity apple or the 3 apple. Ano pa ba ang pwede nating ilagay or i-replace kung sa lugar ninyo mahirap bumili ng apple or walang apple, nagkakaubusan ng apple pagdating ng bagong taon? Ano ba ang pwede nating i-replace? Pwede tayong maglagay dyan ng dragon fruit, yung kulay pink or a little bit darker than that.
Rambutan, kung season ang rambutan, pwede po tayong maglagay ng rambutan. And strawberry, pwede rin po because those na binanggit ko na mga prutas represents the fire element. Dadako tayo sa susunod na elemento at anong prutas ang pwede nating gamitin to represent that element. At ito po ay ang earth element. Ang earth element is the grounding element. This makes you stable and balance. Naalala nyo, during sa vlog natin na tinuro ko paano kayo gumawa ng wealth vase or treasure vase ninyo, sabi ko kung wala kayong kristal, pwede kayong gumamit ng bato. Because bato, yung regular na bato na nakikita ninyo sa daan, sa garden ninyo, represents stability, matatag na pundasyon at balanse. So ngayon, as we talk about fruits, kailangan din po present ang earth element. At ang earth element na pwede nating gamitin to make everything balance. Para grounded lahat. Grounded, balance, and then actually, sa bahay natin, we can actually make use of it also. Sa pang-araw-araw na buhay natin. We can make use of an actual object or dekorasyon or kulay ng pentura o gamit na tiles as earth element. So, you can have the wood as your floor. You can have the tiles as brown. Ganon. Pwede rin yun. O you can also make use of lagayan ninyo ng bigas. Okay? Kasi hindi maganda ang plastic na lagayan ng bigas. Pwede kayong bumili ng paso na may cover made up of clay. Pwede rin kayong gumamit ng granite on your kitchen that represents earth element. O di naman kaya yung mga paso, ilagayan ninyo ng mga halaman on the entrance of your house is yung made up of clay. That will actually help na stable yung energy sa inyong tahanan. Ang kulay na nagre-represent ng elementong ito is kasi this represents the soil, lupa. So, yellow, or the sun, the terracotta, or the clay. Ito yung nire-represent niya. Brown, ayan, yellow, and the orange color. So, ang orange, ang gagamitin ko po, 3 pirasong orange po ang gagamitin ko sa fruit basket ko, the 5-element fruit basket. Ang orange po ay nagre-representa or ayon sa Feng Shui, this is associated with longevity. Mahabang buhay, mahabang tagumpay, mahaba-habang blessings na darating. Good fortune, magandang buhay at prosperity, tagumpay at kasaganahan. So, the number of oranges ay nakadepende na po sa inyo. So, I am going to use 3 or you can add more kung mas marami-rami kayo dyan sa inyong tahanan. But, ano po ba ang pwede nating ihalili o i-replace? Sa panahon na hindi po available yung orange, pwede po kayong gumamit ng kiwi o di naman kaya ng hinog na saging as a replacement kung hindi available si orange. Ang susunod na elemento para idagdag natin, makukumpleto natin yung 5 na prutas for the 5-element fruit basket para balanse, of course, hindi mawawala si metal element. And metal element, ito yung nagdadala ng clarity. Yung klaro yung direksyon ng buhay ninyo, klaro yung mga plano ninyo, at of course, kailangan natin ng focus. Focus sa kung ano man ang ginagawa natin. Focus sa kung ano man yung project na gusto nating mapagtagumpayan. Kung ano man ang hanap buhay na gusto nating establish. Focus sa mga plano natin sa buhay. So, we need that one. So, we need to add metal element sa ating tahanan, sa ating surroundings, o sa ating buhay. So, we can make use of an actual metal object. Po kayong gumamit ng mga actual metal na furnitures ninyo. Even the faucet is a symbol of
a metal element. Ano pa ba? Yung mga metal hand door ninyo, yung hawakan ng mga drawer ninyo, yung mga bronze on your light fixtures and yung mga touches ninyo dyan sa tahanan ninyo. Mga electronics, computers, this represents the metal element. Ito makukonsider din po na metal element. Even your fluorescent lamp and your bulb is considered as a metal element. So, the metal, hindi always parang kulay silver or parang grayish yung kulay niya. But of course, gold is also considered as a color of a metal. Like white, gray, the pastel, the gold, these are the shade of metal. To represent the metal element sa basket, sa fruit basket ko po, na ihahanda ko sa bagong taon ay ang peras. Sir Franz, kulay yellow naman yan. Hindi po, kasi pag hiwain nyo to, ang laman nito is puti. 'Di ba? Ang laman, ang meat ng peras is puti. That's why this is a very good example na makukonsider natin that this fruit is a metal element. 3 peras po ang gagamitin ko on the basket. Ano naman po ang nire-represent ng mga peras or the pears? The pears represents po resilience, katatagan. Ibig sabihin, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, kaya nating tumayo, kaya nating ngumiti, at hindi tayo magpapatalo. That's resilience. Tenacity, that's very important. And creating, gagawa tayo ng very supportive environment. Kasi pag mayroon kang supportive environment, kaya mong malagpasan. You can overcome even the most difficult challenges sa buhay ninyo. Okay? Tapong pear or walang peras sa mabibilhan ninyo or dyan sa bayan ninyo o sa lugar ninyo, you can have melon. Okay? Yung mabango na melon. You can replace the peras ng melon kahit isa lang, basta yung medyo may kalakihan. Or nasa abroad, you can have turnip. Wala tayo masyado dito sa Pilipinas. Nakita ko yan sa Rustans, but it's a bit expensive. Next to that is the water element. At alam nyo po ba na sa taong 2026, ang mahirap ay ang pera. Ang mahirap ay ang mapagkukunan ng yaman. Because water represents resources. At itong elemento na ito ang kulang po sa 2026. Water elements, dala nito is movement. There is a movement of your life. There's a movement of your business. Flow, daloy, relaxation sa buhay natin. And isipin niyo po, yung pakiramdam na sakay kayo ng isang bangka na sa isang river, sa isang ilog, and you will understand, or nandun kayo sa tabi ng waterfalls, nakikinig kayo sa pagbagsak ng tubig, and you will understand the power of water element. So, sa 2026 o kahit sa anong taon na gagamit kayo sa bahay ninyo ng water element para makumpleto ito, so pwede yung aquarium, pwede yung fishbowl, pwede yung fountain, pwede even the glass. The glass and the mirror po represents water element. And painting na ang nakapaint o nakapinta ay waterfalls o di naman kaya dagat. So that represents the water element. Kaya naman, idadagdag ko po sa fruit basket ko po ay mga grapes. Paalala po, kung hahanap kayo, ako papalitan ko kasi to. Kung hahanap kayo ng grapes, mas maganda the darker color na grapes. Yung mas madark pa ng grapes na hawak ko. You can make use of lumboy. In replacement sa grapes, you can actually use a lumboy. While the rest, you can make use of mangosteen o di naman kaya blackberries. These fruits I mentioned represents po the water element. Hindi mawawala at dapat ko kumpleto sa ating 5 elemento na fruit basket ay ang wood o kahoy. Ang wood element, ang nire-representa nito at kailangan natin ito
ay growth, kailangan natin expansion, vitality sa buhay natin, sa hanap buhay natin, sa pamilya natin. Kung parang nawawala na paunti-unti or parang nakaharang yung creativity, yung pagiging creative ninyo, you can actually add green plants sa paligid ninyo so that the creative mind of yours ay patuloy na dadaloy, patuloy na mamamayagpag dyan sa isipan nyo po. So, we can actually make use of a natural wood like wood furniture, pintuan, picture frame na wood, plants, and flowers. These represents wood. Diba sabi ko, binigay ko na po ha, panoorin nyo po yung vlog tungkol sa mga masuswerteng bulaklak na pwede nyong gamitin sa darating na bagong taon. Kasi flowers represents po wood element. So, pwede kayong mag-arrange ng centerpiece na flower. Ang idadagdag ko po to complete the 5 elements is isang pirasong pinya. At kailangan po, kung bibili kayo ng pinya, very mainam na kasama pa yung dahon niya. Please, when you buy in the market, kaya mas mainam dun kayo sa palengke talaga, not on the department store. Kasi sa department store, kung minsan, tinatanggalan nila na yung crown. We call that as crown ng pinya. So, bakit po pinya ang pinili ko po to represent wood at isasama ko sa fruit basket ko po? Because pineapple ay sumisimbolo ng tagumpay. Ito'y humihikayat ng kasaganahan or abundance, kayamanan, and good fortune. In fact, the word pineapple in Feng Shui, ginagamit natin in Feng Shui, ang meaning nito is luck coming your way or swerte ay paparating sa buhay mo. Sir Franz, ano ba ang pwedeng ihalili o ipalit, i-replace sa pinya to represent the wood element? Kasi baka mahirap ang pinya o mahal ang pinya. So, you can have green na mango, green na apple, guava o bayabas, o di naman kaya avocado. Kung ilang peraso, you can start with 3 pieces, 3 peraso. So, the fruit basket that we had completes na. Kinumpleto na natin yung tinatawag natin the 5 element basket.